What a beautiful day! Good morning mga Wakpips! Kamusta kayong lahat? So for today's video, celebratory ride tayo for today kasi second birthday na ni Red. Ayan. Nandiyan yung kapatid niya si Cream. So pareho silang nakabalot dito sa parking pag hindi ko sila ginagamit. So tanggalin natin yung cover ni Red. Tapos balikan ko kayo. Tapos ride out na tayo, okay? Let's go! Yes, so nailabas ko na si Red. And nag-gear up pa tayo. So ayun siya ngayon. Happy second birthday, Red. Medyo malinis pa naman siya. Bala ko siya ipalinis kaso medyo malinis, makintab pa siya eh. Pag medyo hindi na makintab yung red, yung pagka-red niya, saka ko siya pinapalinis eh. Medyo malinis naman siya. So painitin na natin siya. So, pakita ko sa inyo yung current odo niya. Yan yung current odo niya, 19,699. Kaka-change oil lang nito. Pati kakapalit ng oil filter. So, later, wakaroon tayo sa kanya para mapakita niyo yung status niya. So, naka-temporary plate pa rin tayo. And, thank God na paayos na natin yung permission to use temporary plate habang nihintay natin yung pinagawa nating plate. Ha? 400 po. Ako maliit na tao lang, pasok sa So papagasan muna natin siya. Meron pa naman siyang 4 bar. So pero since birthday niya ngayon, second birthday, ipapa-full tank natin siya. Doon na tayo mag-gloves. Dala naman natin yung gloves nasa bag natin. So since naka-temporary nga tayo, no, binigyan tayo ng ang daming papeles mula sa HPG, sa PNP, pati sa LTO. Kailangan laging dala yun pag magra-ride tayo kasama si Red. Since naka-temporary plate tayo, sabi mga 1 year pa daw yung darating eh. Or almost 1 year daw bago mo ko yung replacement plate eh. Ganun daw ngayon katagal eh. So yun, tara na. Pogi daw sabi ni Kuya eh. Woo! Oh yeah. So napapagas na tayo sa mahal na lugar. Ay, 90. 90-10. Ayun, ang sakit sa bulsa. 715.93 ang ating full tank. Pero pa naman siyang laman eh. So siguro kung totally blanco to or totally empty, siguro papalo to ng 900 siguro nasa 1,000 na rin. Ouch, no? Birthday naman ni Red eh, so okay lang naman gumastos, diba Red? Ayan, thank you kuya. Tara na. Yan, busog na ang ating birthday bike. Birthday bike. Happy birthday, Red! So, ride lang tayo, dyan lang sa malapit yung Alabang, no? Ikot lang tayo sa Alabang kasi namiss ko yung doon eh, parang nag-open na ulit yung burger shop na kinakainan ko dati nung nasa Northgate pa ako nag-work, yung Big Better Burgers. Open na daw ulit eh. Namiss ko yung burgers nila eh. Masarap kasi yung burgers doon eh. So punta tayo doon, and then I heard na meron daw bagong Starbucks doon sa Philinvest eh. Puntahan na rin natin, di ba? Sir, good morning. Nakakape po si Sir eh. So malamang sa malamang tatanungin nyo kamusta ang performance, kamusta yung bike, kamusta yung after sales, kamusta yung maintenance for the past 2 years. So performance wise, wala akong masabi dito sa Speed 400. Kayo na humusga. Mapapanood nyo naman yung mga previous videos ko since 2024 eh.
Tapos last year, woo! Kahit nasabihin mo 400cc lang siya, yung power delivery niya parang 600cc yan eh. Mostly yung mga naririnig ko sa iba eh. So parang naka 600cc ka na din dito eh. Tapos single cylinder. Tapos ang tipid sa gasolina. Fuel consumption ko ngayon nito naglalaro ng 27 to 28 eh. So far wala akong ng problema. Issue na to as far maliban na lang dun sa radiator na nagkaroon ng crack back in last December of last year. And again, nagpapasalamat tayo sa ating benefactor at tumulong sa atin para magamit natin si Red. Ayun, yung yung signal light na nagmo-moist siya. Kapag nababasa. Sabi daw or nabasa ko sa mga Bajaj owners, since Bajaj yung parts na yun, ganun daw talaga yung signal light ng Bajaj eh, nagmo-moist. So hindi ko na siya pinalitan. Ganun pa rin siya. Actually nawawala naman yung moist eh. So speaking of which, yung regarding sa ating radiator, diba 3 months nga yung hinihintay natin, until now wala pa rin kasi December, January, February, March, so 3 months na, diba? Up until now wala pa din. Which comes to my next point. Yan, after sales ng brand. For me, hindi naman natin sila masisisi yung kung sino yung nagmamanage ng Triumph Philippines, kung sino man sila. Kasi kung mabagal talaga yung delivery ng mga parts mula sa ibang bansa papunta rito, wala, ganun talaga. Yung brand itself, maganda, pero yung sa after sales, pati sa mga parts, medyo mahihirapan kayo kung kukuha kayo ng Triumph bike. Coming from a Triumph owner myself, diba? And also coming from owners like hindi Speed 400, like Trident, kasi meron kaming GC doon na nandun lahat yung mga owners ng Triumph. Napapansin ko, natatagalan din sila sa mga parts eh. Yung iba napagpilitan umorder na lang sa labas, sa online. So ito na naman ang ating RFID serye. RFID serye. Okay, 309. Feeling ko sapat na yan. Balikan, Alabang, pati pabalik mamaya. Woohoo! Oh yeah! Let's go, Red! Oh yeah. Kahit na meron ako signal light, ginagano ko pa rin yung kamay ko. Minsan kasi may blind spot yan sa harap eh, yung mga driver. Hindi na naman napapansin, nagsisignal light na yung bike na sisingit sa kanila. So maintenance wise naman, for me itong Speed 400 medyo, since single cylinder nga lang siya, medyo matipid siya sa maintenance eh. Kahit ikaw na mismo yung mag-maintenance sa kanya, like yung basic lang, yung change oil, pati change ng oil filter. Sabay naman lagi yung oil filter pag mag-change oil ka eh.
litro lang naman ang oil ng engine na to eh. Tapos magkano lang yung oil filter. Pero heads up lang mga rapids, eh, syempre kahit sa mismong kasa kayo magpapa-maintenance, medyo pricey talaga siya. Ako na nagsasabi sa inyo. Pero meron namang mga kilalang shops dyan na expert sa mga big bikes eh, especially pag Triumph. Lalo na yung Reborn Motorhouse, yan, sa may Bikutan. Also, Big Bike Medic, pwede din, yan. Although sinasabi nila medyo pricey daw sa Big Bike Medic eh. Eh, hindi ko pa natatry doon. Hoy, pulis. Pulis ba yan? Hello sir, good morning. Nag-slow down bigla yun. Ay grabe, nagwa 160 na tayo ah. Sorry Red, birthday mo kasi eh. Oh, tingnan niya, nagwa 160, hindi nagwa waggle, di ba? Waggle pala. Stable siya. Also take note, ano pala tayo dito, naka 160 sa likod. Ang stock niya kasi is 150 sa likod, tapos 110 sa harap. Hindi pa natin napapalitan yung gulong niya sa harap eh, kasi okay pa. Eh last year, napudpud na yung likod natin eh. So nagpalit tayo from 150 to 160. So nagpalapat tayo ng class 10 lang, which is yung standard rule pag nagpapalaki ng gulong. So far wala naman ako nakitang difference sa power, sa torque, pati sa gas consumption na nagpalapat tayo ng 160. Ganun pa rin naman. Mas naging stable siya sa cornering yun. Up, yeah. Tandaan po. Ano yun? Parang may pulis doon o ambulance? Ambulance nga yata yun. Ah, hindi police. Doon sa bagay, kung ambulance yan, dapat nagmamadali yan eh. Good morning po. Ah! Nag-change siya ng lane. Woo!
medyo malapit-lapit na tayo. Nandito na tayo sa Susana Heights eh. Pero parang nag-slow down yung mga sasakyan ah. Okay. Okay, anong problema? Laking chicken joy nun ah. Oh yeah. Exit na tayo ng Philimbes. Yung pupuntahan natin burger joint, sabi 24 hours daw. Well, previously nung nasa Northgate pa naman ako nag-work, ang alam ko 24 hours talaga sila eh. Namiss ko lang talaga yung burger nila. Parang last time yata na nakakain ako doon, bakit 2017, 2018? Tagal-tagal na rin, di ba? Pre-pandemic pa yun. So, magkano di ba ang ano? 121 pala, no? So, sa Northgate tayo pupunta. So, dito tayo kakanan. Ang hindi ko lang alam is saan pa-park doon para makakain tayo doon sa BBB. Big Better Burgers. Pero ang tawag ko talaga doon, Bonggang Burgers. Tapos, mamaya pabalik, meron tayong pupunta na Starbucks doon eh. Bagong Starbucks daw yun eh. Grabe no, sa taas ng gasolina ka. Kawawa itong mga ganitong food delivery riders. May kinikita pa kaya sila? Nakakamiss din tong lugar na to eh. Kasi syempre nandito ako nagtatrabaho. Yun sa may Northgate. Laging ang puntahan lang naman either itong Festival Mall or yung Town Center. Yan. Pero sabi yung Town Center, iba na daw magmamanage na. Hello Northgate. Woo! Concentrix, dating Converges. Nasa ng Capital One, syempre. Ayan o, Capital One o. Siguro kung di nagka-pandemic, nandiyan pa rin ako. Dito, ayan o. Kakamiss. Ang Fast Bites, ayan. Patingin sila kuya sa bike ko. So, ang first source, wala na palang first source dito, wala nang logo. So, siguro lumipat na sila. Sa likod nitong Alorica, first source. Ang dami na rin building dito, tulad na to. Left to right. Ang parking kasi andito yun eh, no? BBB. Oh, saan kaya magpa-park, no? Ito siya eh, oh. Pero bukas siya. Ang tanong, saan tayo magpa-park? Siguro doon na lang, lalakad na lang tayo. So let's go. So feeling ko dito nga tayo magpa-park. Ate, sa car ako magpa-park ha, big bike to eh. Oo. Yun ang i-charge mo sa akin, yung 50, wag yung 40. So, dito tayo mag-park. Ha? Ano na?
400. Sinabi ko pati kay ate, kotse. Pwede ba doon? Malilim. Dito na lang tayo. Wala. Tete, wala, mainit din. Ayun. Nahayaan ko munang matapos yung fan eh. So, balik ako kayo mga wakapish. So, naglalakad tayo ngayon papunta dun sa BBB. Bonggang Burgers. Big Better Burgers. Medyo mahangin naman eh. Hindi ko maiwan yung helmet ko dun kasi mainit. Ayan. So, ayun siya. Papunta tayo dun. Ayan. So, ayan. Ito yung mga building dyan sa, dito sa Northgate. Actually, ito eh. Likuran na to ng Northgate eh. Tapos ito, itong nasa kaliwa ko. Dati parking din to eh. Ewan ko, ba't siguro yun, napabayaan na gawa ng pandemic. Sayang yung kinakain na namin dito na isang restaurant, yung Nostalgia. Masarap yung tapsilog doon, pati yung chicken wings. Ayan. Para kasing based dun sa pag-check ko sa Facebook page ng BBB. Parang kaka-reopen lang yata nila nung December of last year. So, ayun na sila. Ay, dyan yung first source. Yan, dito yung Nostalgia dati oh. Wala na. Yun. Pero nakalagay, yan, BBB Express. Pero nakalagay, Big Better Burgers pa din. Ayan o. Diba? Yan, doon tayo sa labas. Cute na mga doggy oh. Ayan. Ayan, dito tayo. Sakay tayo. Dito na lang tayo. Ayan. So mga wakipips, hinihintay ka na lang yung order ko. Hindi ko na pinakita ko sa inyo yung mga order. Check nyo na lang sila sa Facebook. Parang ito na lang yata yung Twitter ng active store nila based dun sa Facebook page nila. So yung price naman ng burger nila, ganun pa rin naman. So binayaran ko is 400 pesos. Isang 1/3 pound burger. Fries, tapos mag-bottled water lang ako. Tapos napansin ko, nadagdagan na rin sila ng mga milkshake and coffee, which is before wala yun. Siguro nagpalit sila ng ng management, diba? Yung mga wakapips, dumating na yung order ko. So ito yung burger nila. Yan. Ito yung best seller nila. Favorite ko, bacon something. And then yung fries nila. Yan. So may kasama na mayonnaise. Pero syempre, bibigyan ka pa rin nila ng ketchup and mustard and hot sauce. So nag-water lang tayo kasi mamaya magko-coffee tayo sa Starbucks. So hindi ko napapakita kung kumakain ako nito. Kain ako, gutom na ako. Hindi pa ako nagdi-dinner. Balik ko kayo mga wakipips, okay? Yes mga wakipips, tapos na tayo sa BBB. So sobra tayo ng busog kasi ang laki ng in-order kong burger. Hello again ate. Thank you. Yes, so let's go na. Busog tayo sa BBB. Until we meet again, BBB. Balik na lang ulit ako. Nakakamiss talaga to Northgate eh. So, hahanapin natin ngayon yung yung Starbucks na bago. Hello mga riders, ride safe. Westgate. Alright.
Pasilong po. Yun. I think madali naman natin makikita yun. Golf simulation daw oh. Tabi muna tayo dito. Ayun, doon yata yun. Kaso paano tayo pupunta doon? Ito yun eh. Oh. Siguro yung Starbucks. Kaso paano tayo pupunta dyan? May daan kaya dito? Feeling ko lang U-turn slot dito eh. Pwede kaya tayo mag U-turn pag nag-go? Wala naman sinabing no U-turn, di ba? So, pwede siguro, no? 3, 2, 1. Entrance kaya dito? Ano to? Drive-thru lang? Ayun, may parking sila dun. Ay, walang parking. Tayo magpa-park. Doon na lang tayo sa open parking. Mukhang madami. Lalakad na lang ako, kuya. Ganun din naman, parang may bayad yata sa inyo eh. Dito na lang tayo. So, saan ang parking nito? Ayun, doon tayo. Dito maluwag. Dito tayo mapuno. Mainit na. Dito na tayo. Konti lang naman siguro nagpa-park dito eh. Yes. Thank you Lord. Thank you Red. And happy birthday. Yes. Bagong bago to ah. Anyway, balik ako kayo mga kapips. Punta lang tayo doon para makapagkape. Hiningal ako ah. Init eh. Alright mga kapips, so tapos na tayo doon sa Starbucks. So yung Starbucks, hindi naman ako masyado nag-video na doon kanina. Relax lang tayo, pati nagkape. So ayan siya sa rig ngayon. So
So sabi ko naman sa inyo kanina, papakita ko sa inyo. Walk around ko sa tayo sa kanya. Since 2 years na siya, di ba? 2 years. So, happy birthday, Red. So far, wala pa naman tayong masyadong dinagdag dito. So, kung ano din yung nakalagay sa kanya before, especially yung mga GRX, yung pa rin naman, yung GRX accessories. So, thanks you sa GRX. So, kasi in-sponsoran nila tayo back in 2024. So, ito pa rin naman yung GRX na bar ends, yan, kabilaan yan. Tapos, syempre, naka-quad lock tayo. Yan. Tapos, ito, GRX din to. Itong headlight grill natin. Especially, ito din, GRX din to. Yan. Oxlight natin. Kay Rich Moto. Yan, pinalagay natin sa kanya back in 2024. So, for the meantime, tinanggal muna natin yung radiator guard ng GRX. So, yan yung temporary radiator na nakalagay kay Red. Habang hinihintay natin yung replacement. And what else? Ito, GRX front fork. And yan sa rear, yung spool, paddock spools, pero for ano din siya, slider din siya. So dalawa yung purpose niya, isang slider at spools. Tapos ito, GRX din to. So bibili pa tayo ng bagong pannier para dyan para magamit natin, pero hindi ko na siya tinanggal, dyan na siya, para design na siya. So yan, naka temporary plate tayo. And ano pa ba? Naka ano tayo dito naka DNA air filter. Hindi pa natin nalilinisan, pero meron na tayo ng cleaning kit sa bahay Bumili tayo sa Moto Zentrum. Tapos syempre ang ating full exhaust pipe from Orion. Yan, naka-cut tayo. Natanggal na kasi na naman yung yung heat guard. Natanggal. Hindi ko pa pinapakabit, hindi ko pa binabalik sa sa VMAX. Doon ako huling nagpagawa ng So itong Orion natin, napa-refiber na natin yung last year sa VMAX. Sabi kasi sa VMAX, dapat every 6 or 8 months dapat nire-refiber yan para mas nagiging basic pa yung tunog. Ayan. So ayan. Ano pa ba? Mga nakalagay sa kanya. So far yun, na isa-isa ko na Yung levers ko, hindi ko pa naman napapalitan. Stock pa rin yan. Clutch cable, yun pa rin, okay pa rin naman. Yung kadena, stock pa rin. Tapos yung mga sprocket niya, stock pa rin yan, okay pa rin naman daw. Ayan, yung gulong natin, naka 160 tayo na. Naka beast flash tayo, ayan Ayan, 160. Pero yung sa harap, naka Rosso 3 pa rin tayo, ayan Okay pa kasi yung grooves niya So, kapag sobrang pudpud na to, isasabay na natin yan, magpapalit tayo ng dual sport. Pero I think matagal pa yun. Since kapalitan ko si Cream dito sa bike na to Pero ginagamit ko tong si Red pag pumapasok ako from time to time. Ayan. So yan si Red ngayon. Happy birthday Red. 2 years. So tara na, uwi na tayo. Oh yeah. Okay, pass through. Babasahin kaya. RFID serial. Yun. Balance 188. Okay. Padaan po. Daming tigyawat Si Catriona ba yan? Catriona Gray, hi. Good afternoon.
Yes. Well mga kabibs, since pauwi na rin naman tayo, dito ka na din tapusin ang aking video. So again, happy birthday sa ating main bike na si Red, ang Triumph Speed 400. So 2 years na siya sa atin. So hopefully marami pa tayong kilometers ang bubunuin sa kanya. Magka 20k na siya oh. Hopefully suportahan nyo pa rin ako sa mga susunod natin mga videos with Red, di ba? And huwag kayong mag-alala, hindi pa natin siya papalitan. Love na love natin to eh. Diray mo ba naman kung tumakbo to parang takbong 600cc. Sino ba naman hindi may in love, di ba? Sa mga lakbis, maraming salamat kung tinapos nyo ang video na ito. Comment down below happy birthday or happy birthday Red kung talagang tinapos nyo ang video na ito. Doon ko malalaman na tunay kayong suporta ni Mr. Coffee Ride, okay? Oh yeah! Sa mga kabibs, stay safe po sa ating lahat. And of course, ride safe po sa ating mga motorista. Enjoy the rest of your day, and I will see you all on my next video. Until next time mga lakbibs, God bless everyone. Bye! Wala pang plako. Ano kaya yan? So, boba na tayo? Yeah! Bye mga kabibs!